Good day and happiness life, mga ka-Life Change. So welcome ulit sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey, and this is your host, Leonardo Pulintan. And don't forget also to click subscribe, click notification bell, i-on na para updated kayo sa mga upload nating mga video, okay? And don't forget to follow my FB Reels also, baka naman thumbs up and likes and pa-heart na po sa ating FB Reels para makabuo na tayo sa ating tinatawag na engagement. So to all of you, maraming salamat sa pag-subscribe and pag-suporta po muli. By the way, nagkaroon tayo ng video today because I wanted to encourage all OFWs, okay? So, kumusta po mga ka-OFW? Saan mang panig kayo ng bansa naroon? I hope that everything is okay. So, sa buhay natin, mga ka-Life Change, mga ka-OFW, kailangan po natin maging wise. Maging wise sa paggamit ng ating mga sahod. Lagi niyo pong titiran ang iyong sarili. Kasi pagdating ng araw po, maraming balita na pag huminto na ang isang OFW at walang ipon, mukhang kawawa. So, wag po tayong maging mukhang kawawa, magtira po tayo ng sa atin or mag-invest tayo ng insurance para naman kahit papaano may aasahan tayo pag tayo ay nag-retire. Or kung example, meron kang extra puhunan, mag-start up ka ng mag-build up ng iyong small business. Pwede naman yun sa bahay. Pwede example, sari-sari store, pwedeng backyard farming, or livestocks, di ba, na mga talagang pwedeng kabuhayan. So today, meron akong i-inform sa inyo na pwede nyo gawin sa inyong income. Okay? So for today, kailangan, sabi na natin, maging wise tayo. So, as of today, katulad na sinabi ko sa inyo, mag-start na kayo mag-business ng pang-retirement as early. So, ngayon pa lang, bumili na kayo ng mga good tools, kagaya example ng mga goat, manok, or mag-invest na kayo ng mga konting refrigerator sa bahay, tapos mga gamit na pwedeng magamit nyo also sa sari-sari store. So, ito, malaking tulong ito kasi hindi lang yung sahod mo ang pag-ipunan mo kasi may dagdag kita. Yung kita na to is galing doon sa extra resources mo. So dahil dyan, magiging mas maayos ang pagpapatakbo ng iyong finances, di ba? Lalo kung may anak ka na, alam ko mahirap ang buhay pag may anak kasi may pinagpapaaral ka na. Eh paano kung meron pang dumarating na tayo may mga sakit, wala kang pang emergency fund? So I'm telling you, huwag tayo mag-stick sa ating sahod lang. Kailangan pagyamanin natin, gamitin natin na mahusay ang ating mga sahod. Sa una lang yan mahirap, pero pagka naging hobby mo na, lifestyle, everything will be okay. So, manageable mo na yan. So, ano pang hinahantay mo mga ka-Life Change? Start your extra income para sa extra support sa iyong financial. Thank you and see you soon again sa ating susunod na video. Don't forget to subscribe. Thank you.